We observe Holy Week in order for us to remember God's love for us. Amen? Whether we know it or not, maring alam mo na mahal ka nating Panginoon, or maring hindi mo alam, we all have sinned. Amen? Nature rin ng tao na makasalanan siya, and we all fall short of the standards of God because He is holy and we are not. Yun po yung sinasabi sa Romans 3:23. Na walang matuwid sa harap ng Panginoon. Amen? Lahat tayo ay makasalanan. But God, ito yung maganda, God demonstrated His love for us, sacrificing His only Son, Jesus, to save us from our sins. Amen? Ito yung araw na ito, the Good Friday. Kaya tinawag natin Good Friday because this is the fulfillment of God's promise for us. Kasi kung hindi mo siya nakilala, ano mangyayari? Sabi doon sa Romans 5:8, di ba? Ang consequence ng kasalanan is eternal death, kamatayan. Amen? So when we choose to accept the free gift, ito na ngayon mga kapatid, the free gift of salvation for Christ sa atin, amen, through Jesus Christ, finished work on the cross, kasi sabi niya doon sa kanyang huling salita, di ba? It is finished. Pero wag nating i-spoiler alert. Na yan, nasabi ko na tuloy ang panghuling wika ng ating Panginoon. Pero yun yung sinabi niya, no? That the finished work of Jesus Christ, we have now the chance to start our life anew through Jesus. Amen? Sabi sa Romans 10, verse 9 hanggang 10, anong sabi dito? If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Amen? For verse 10, for it is with your heart that you believe and are justified. Hallelujah! And it is with your mouth that you profess and are saved. Na iyong dinideclare that Jesus is Lord. He is the Christ. He is, yung tinawag natin, kinakanta natin kanina, no? Yung pinopropess natin, Hosanna! Hosanna! Hosanna in the highest! Blessed is He who comes! At ang pangalan niya ay Jesus Christ. Kaya sabi rito, the 7 last words of Jesus Christ. Amen? And sabi niya, panghuli dito sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, and the old has gone, and the new is here. So this is your chance now to accept Jesus Christ as your Lord, Master, and Savior. Because this is the reason why we celebrate the Holy Week. Amen? Why it matters to us. Hindi yung beach outing, binignet, bilo-bilo. Amen? Hindi yon. Amen? Because we are sinners in need of a Savior. Ito yon. And Jesus fulfilled that need by dying on the cross, and on the third day, He was raised from the dead to prove that He is Lord. Amen? Kasi maraming mga propeta ang nagdi-declare na ito yung totoong Panginoon pero hindi nabuhay. Nag-iisa lamang mga kapatid ang nabuhay after 3 days on Palm Sunday. Hallelujah. Pero hindi pa tayo inabot doon. Dito muna tayo sa Good Friday. So sisimulan natin ang ating 7 last words. Let's welcome po ang ating pastor, Pastor Rimel, na mag-reveal sa atin kung ano yung unang salitang binanggit ng ating Panginoong Jesus bago siya namatay. Amen? Pastor Rimel? Amen. Hallelujah. Hallelujah, no, praise God, hallelujah sa mga lahat nandiyan sa ating online, no, at on-site na nakikinig. Na ito po yung time na to remember the words of God, na yung huli ng salita ng ating Panginoon na nandun sa cross ng Kalbaryo, na paano siya naghirap, paano siya na nandun sa cross ng Kalbaryo, kung paano tayo niligtas ng ating Panginoon, no? Na this is the first word of Jesus Christ, no? Na diyan, no, sa atin, no? Ating flash natin, coach, yung ano natin. Amen. Hallelujah. First word of the Jesus Christ on the cross. Yung sabi niya, no, na Father, forgive them for they know
not what they do. No, na ito po yung the words of forgiveness. No, title natin, no? Word of forgiveness. Sabi no, Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. No? Na ito po mga kapatid, no, this is about forgiveness. Na sinabi, we are pray to God, no, ating Panginoon, nagpray siya, na alam natin na ang Panginoong Diyos ay siya mismo ay Diyos na Panginoon na sa ating buhay, but because nananalangin siya sa kanyang Ama, na Father, forgive them, for they not know what they are doing. Sinabi niya, no, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. No? I know the word of Jesus in Luke chapter 23 to 34, no? Was made, sabi diyan, no, in the place where called skull of the Mount of Calvary. Ginawag po ito, the skull of the Mount of Calvary. When the Roman soldier no, who are mock him, no, spit on him, beat him, yak out his beard, no, wipe him, and they put a crown of thorns on his head. Ay no, nakita natin doon, no, he mock him, no, lahat ng mga sundalo doon, no, paano siya binayubay sa cross ng Kalbaryo, paano siya ginawa, no, sinaktan siya, no. I know na nandun pa rin yung panalangin ng ating Panginoon sa kanilang buhay. I know na alam nila, pasabi ba dito, no, and nail him to the cross. When people were judged Jesus to death by hanging on the cross, even they find him not guilty. No, na alam nila na wala namang kasalanan talaga ang ating Panginoon. Bakit nila pa rin pinako ang ating Panginoon? The question is, but despite of these things, what our people did to him? Why Jesus asked his Father to forgive their sins? No? Bakit kailangan pa ni Jesus na manalangin para patawarin sila? Amen? The answer, we know one thing for sure, He is the loving Savior. Jesus forgive those people because He loves them so much. No? Na alam ng ating Panginoon, ginawa ko ito dahil mahal ko sila. No? I know na hindi naman nila alam kung ano yung ginawa nila sa ating Panginoong Hesukristo, pero nagpakita pa rin ang Panginoon sa atin yung pagmamahal para sa atin. Amen? And number 1, no, forgive them. Sabi diyan, no, forgive them. Sabi dito, no, sa gitna ng matinding paghihirap ni Jesus sa cross, pinili niyang pinalangin ang kapatawaran ng mga tao, naging dahilan sa kanyang pagdurusa. Ganyan kalalim ang pag-ibig niya sa atin. Amen? Ganoon po mga kapatid. Kahit sinaktan siya, yung pagdurusa ng ating Panginoon, kung paano siya, no, binayubay sa cross. Kung paano siya, no, grabe, nung nakikita natin yung Passion of the Christ, yun pa lang sa movie na yun, mga kapatid, nakita natin kung paano, pati laman ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga, no, Jesus, the words remind us to deep of His mercy and the power of forgiveness. Just as He forgive, we're called to extend that same grace to others. May we live with hearts that forgive just as Christ forgive us. Ganun po din tayo mga kapatid, no? Kung paano tayo pinatawad ng ating Panginoon, kahit na sinaktan siya, no, you mock him, you split him, you wipe him sa kanyang buhay, pero nanatili pa rin yung pag-ibig niya para sa atin. Nanalangin siya sa ating Ama na patawarin tayo, mga kapatid, dahil sa pag-ibig niya para sa atin. Amen? Then sabi pa rin, in number 2, for they do not know what they are doing. Amen? Jesus recognized that the ignorance and the spiritual blindness of those who harm Him extended grace even their wrongdoing.
na alam natin, no, na kinilala ng ating Diyos ni ang Panginoong Hesukristo kahit sa kamangmangan at spiritual na pagkabulag ng mga nananakit sa Kanya, pagpapaabot ng biyaya kahit sa kanilang maling gawain. Amen? Alam ng Panginoong Hesukristo na hindi naman nila kasalanan yan. Kung bakit siya nandun. Kung bakit siya ganyan. Amen? Alam ng Panginoong Hesukristo na hindi naman natin alam yon. Kung ano yung ginagawa natin. The ignorance of the spiritual blindness. No? Yun po mga kapatid. No? Yung spiritual blindness na wala sa kanila. Mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, no? Dito, sa ating buhay, dapat natin, ang bawat isa sa atin, marunong din tayo magpatawad. Amen? Kaya nga sabi ngo, if you may live with hearts that forgive, just Christ forgive us. No? Nandun pa rin. Kahit alam natin, no, in Jesus, no, kahit na nandun siya sa cross, inaalala pa rin niya tayo. Amen? Nanalangin pa rin siya sa kanyang Ama. No, na tayo patawarin kasi alam niya na hindi natin kung ano yung ginagawa natin. Hindi natin alam dahil sa spiritual blindness natin. Amen? In conclusion, Jesus' pray demonstrate His limitless compassion and willingness to forgive even towards those who inflict pain upon Him. Amen? Ang panalangin ni Jesus, nagpapakita sa kanyang walang limitasyon, habag at kahandaang pagpatawad maging man sa pagpapasakit sa kanya. No? Pinalangin pa rin tayo, pinagpray pa rin tayo, at patawarin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Kahit anong ginagawa natin, pero nandun pa rin yung pagpapatawad para sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. It a challenge us to emulate His example by extending forgiveness to others. Regardless of the harm they have caused. No? Yung challenge sa atin ng Panginoon, kung nagkasala man tayo, humingi tayo ng patawad sa ating Panginoon. Manalangin tayo. Kasi hindi natin alam kung ano yung ginagawa natin. Kung anong dahilan natin. Kaya nga mga kapatid, no, tayo manalangin, isurrender natin ang buhay natin sa Kanya dahil I know pinapatawad tayo ng ating Panginoon. Kaya nga, in the first word, Jesus said, Father, forgive them for they not know not what they do. Amen, no? Na tayo'y patawarin ng ating Panginoon. Kasi alam ng Panginoong Hesukristo na tayo ay na meron man tayong kasalanan at wala tayong ginagawa, nandun pa rin yung Panginoon natin na nagpapatawad. Amen at amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Maraming salamat, Pastor Emel, no? So yung unang word, sabi doon, Father, forgive them. So forgiveness yung pinapakita sa atin. Ang pangalawang sinabi ng ating Panginoon, nung nandun na siya sa cross, sabi niya rito, truly I say to you, you will be with me in paradise. Amen. Sino ba dito gustong pumunta sa paraiso? Amen. Lahat tayo, walang gustong mapunta sa dagat-dagatang apoy, Pero basahin natin mga kapatid. Anong sinabi rito? Amen. Sa Luke chapter 23 verse 43. Jesus answered him, truly, I tell you, today you will be with me in paradise. So, ang meditation natin dito sa second word, kung naalala natin, Jesus wasn't alone on the cross. Amen. Meron siyang kasama. Kaya kung makikita ninyo dyan, I don't know kung nakikita ba ng ating mga viewers dyan sa online, comment naman dyan kung nakikita nyo. Yung cross, hindi yun nag-iisa. Amen. Hindi yun nag-iisa. 3 cross yun ang nandoon na nagsisimbolize na si Jesus Christ at yung dalawang mga may kasalanan. He was joined by
two thieves, dalawang magnanakaw mga kapatid. So explain ko lang ng konti para maintindihan natin. Amen? Para maganda itong kwento na ito eh. Sabi dito, one of those thieves shouted, David doon sa Luke chapter 23, verse 39. Balikan natin ng konti, ano? Kasi verse 43 na ito. Sabi din doon, one of those thieves shouted, if you are the Christ, save yourself and us. So nakikita ba natin anong sinabi niya? If you are the Christ, save yourself and us. Grabe, no? So ang pinapakita dito, that if the word na ang ginamit ng devil na salita dito, he tried to tempt Jesus once again. Grabe talaga si Satanas, ano? Mamamatay na lang si Kristo, eto pa, humihirit na naman si Satanas. Amen? Sabi niya, if Jesus, di ba, maalala natin, doon yung nagpapasting, nag-aayun yung si Jesus Christ before he start his ministry doon sa kawalan, di ba? Sa wilderness, doon sa Luke chapter 4 verse 3, sabi doon, Jesus was hungry, nagutom siya. And gutom na gutom, after a long fast in the desert, in the wilderness, the devil said also to him, if you are the Son of God, command these stones to become bread. Grabe na, nagre-relate tayo. No? Roma yung kwento dito. No? Sabi niya dyan, the devil said, if you are the Son of God, cast yourself down. Itapon mo raw yung sarili doon sa baba. No? Lulundag ka. Amen? Marami siyang if dito. Amen? Sabi doon yun sa Luke chapter 4 verse 9 and 10. That was the beginning of Jesus' ministry. Ano? Temptation kaagad. Tapos ngayon nakikita natin, nanghihingalo na nga si Jesus Christ. Temptation pa rin. Amen? So, now at the end of Jesus' ministry, the devil speaks again to him. This time through the voice of a thief. Sabi niya doon, if you are the Christ, save yourself and save us. Prove yourself, Jesus. Do something. But anong ginawa ni Lord? Jesus ignored him. Diba? But there was a second thief. Meron din itong isang, yun yung unang nasa cross. Tatlo sila. Ang pangalawa, ang sabi naman niya, there was a second thief. Sabi niya, Jesus answered, he asked the first thief, don't you even fear God? Sabi, ito yung tanong, no? He went on to tell the first thief that the two of them were both guilty. Lahat sila may hatol, may kasalanan. And they deserved the punishment. Amen? And they were receiving. But he said, anong sinabi niya? This man has done nothing wrong. Wala tong ginawang kasalanan. Then he turned to Jesus and said, ang sabi niya, anong sinabi ng isang magnanakaw? Lord, remember me when you come into your kingdom. So kung nakikita natin mga kapatid, dalawang klaseng tao ang nandito, no? Jesus responded by, I assure you, I tell you, today you will be with me in paradise. Ito yun mga kapatid, ang second last word. Some Christians have found that disturbing. Amen? So sino ba ang pinaparatingan nito mga kapatid? Ang pinaparatingan nito ay sa mundong ito, maraming mga kasalanan. Especially those who are unbelievers. Amen? May mga unbelievers na sabi nila, wala na talaga akong pag-asa. Makasalanan na ako. Mamamatay na akong may kasalanan. Amen? Meron din isang Kristiyano, sabi niya, Lord, patawarin mo ako. Amen? Humihingi ng repentance. Amen? Ano ba ang repentance? Balikan nga natin or tingnan natin sa Google Translation. Ang sinasabi doon sa repentance, repentance is an act of admitting wrongdoing and saying sorry. It involves some understanding of how their actions has caused pain and suffering. Kaya nagre-repent, nag-aayuno. While forgiveness is an act of pardoning the offender. Kumingi ka ng forgiveness, sino ba ang nagpapardon sa iyo? Yung nagawan mo ng kasalanan. Pero ang repentance, ikaw mismo na nakagawa ng kasalanan, ay ina-admit mo, hinihingi mo yung mga nagawa mong mga kasalanan. Amen? Ang pangalawa namang grupo ng tao
kung ito yung kanina sabi ko, these are the unsaved, hindi pa nakakakilala ng Kristo. Ang pangalawang grupo dito mga kapatid, ito yung pinakamasakit. Bato-bato sa langit, huwag magalit. Baka sabihin nyo naman, pinapatamaan na naman kay ni Coach. Hindi. Ang pangalawang grupo dito ay yung nakakilala na sa ating Panginoon. Nasa loob na ng iglesia. Pero anong ginagawa? Tinitingnan nila ang kasalanan ng kanilang kapwa Kristiyano. They are saved. They are saved but they judge those Christians. Samantalang yung isang Kristiyano, ina-admit niya, makasalanan siya. Amen? So kung ikaw ngayon ang tatanungin ko, saan ka ba dito sa dalawa? Kasi mahirap to pipiliin. Kaya sabihin mo natin na it is disturbing to say, gaya nga ng sinasabi ko, it is disturbing to say na mahirap maging Kristiyano. Kasi sabihin ng ibang Kristiyano, some Christians are worried about that word, today you will be with me in paradise. Kasi sabihin natin, hindi naman yung nagbibigay ng kanyang tithes and offering. Hindi nga yung nagmi-ministry dito. Wala naman yung ministry. But sinabi ni Kristo na, today you will be with me in paradise. Meaning to say, mga kapatid, your salvation ay sa sayo at ang Panginoon. Kaya wag mong tingnan yung katabi mo kung makasalanan ba yan siya o grabe ba yung bigat ng kanyang kasalanan. Amen? Kasi pag tinitingnan mo siya sa kanyang kasalanan, kasi gaya ng sinabi ng isa, if you are Christ, save us. Diba? Tinitempt mo ang Panginoon. Amen? Kaya focus ka lang sa iyong faith, repent, kasi kanina, forgiveness, humingi ka ng forgiveness. Pangalawa, you repent on your sins, on your own. Accept it. Huwag mong tingnan yung katabi mo, huwag mong tingnan yung mga unbelievers pa. Focus your faith on the Lord. Yun lamang po. Praise God. Hallelujah. Amen. So, praise the Lord, at nabigyan tayo ng oportunidad, na on. So, praise the Lord, at nabigyan tayo ng pagkakataon, na makapagsalita, sa 7 last word, So, sa ating third, sabi dyan, woman, behold your son, behold your mother, So, ano ba dito ang pinaparating, Yung pagmamahal ng nanay sa anak, at saka yung anak ang pagmamahal din sa nanay, So, lagi nating, what do you call this, isabuhay, itong 7 last word, Dahil, ito yung mga bagay na neglect yung ibang tao, Dahil Holy Week, they thought it just an ordinary day, just an ordinary Friday. So isipin natin, yung selfless na ginawa ng Panginoon sa buhay natin, Kasi walang perpektong tao, namatay ang Panginoon sa cross para ma-save tayo. Dahil tayong lahat ay makasalanan, Wala namang righteous. Lahat may kasalanan. Kasi kung wala tayong kasalanan, wala sana ang Panginoon dyan, Walang nagpapako sa cross, walang na-resurrect, kaya nga we are saved by grace. We are saved by grace dahil sa ginawa ng Panginoon sa buhay natin, Yung kasalanan natin, inako niya, Walang tao man ang makagawa niyan sa iyo, kahit nanay mo pa, pamilya mo pa, So, gaya nga sinabi ni Coach Ritzy, bilang Kristiyano, marami tayong pinapagdaanan, maraming persecution, maraming tribulation, maraming judgment. But at the end of this day, wag nating tingnan, wag nating tingnan yung buhay ng ibang tao, Kasi nga ang Panginoon, Panginoon, hindi niya tinitingnan kung ano yung kasalanan ng ibang tao. Tiningnan niya kung paano niya ma-save, Paano niya ma-save, yung mga tao sa kasalanan ginawa niya. So kung ikaw, hindi mo naman di-save yung kapwa-tao mo, so ignore, Ignore, focus your faith sa journey ng dapat para sa iyo. Because we are here saved by the grace ng Panginoon, so focus ka sa dapat mong kalakaran, Huwag natin tingnan yung mali ng ibang tao, Kasi yung Panginoon, kung tiningnan niya yung mali ng ibang tao, sana wala ang Panginoon dyan, Hindi siya nagpapako para sa atin, So dito, sa John 19 verse 26 to 27, basahin
natin siguro dyan, no? When Jesus therefore saw his mother at the disciple standing by, whom he loved, he said unto his mother, Woman, behold thy son. Then saith it into the disciple, Behold your mother. And from that hour, that disciple took her into his home. So Jesus and Mary are together again in the beginning and of his ministry at Cana, now at the end of his public ministry at the foot of the cross. No? John is the only evangelist to record our Lord's mother Mary at the cross. No? So the Lord refers to his mother as a woman and the wedding of his Cana and his passage. Recalling the woman in Genesis chapter 3 verse 15, that the first messianic prophecy is a redeemer of the anticipating of the woman clothed in the Son of Revelations 12. No? So what is the sorrow what is the sorrow must feel of a Mary's heart? Ano ba yung nararamdaman ng nanay nung ginawa niya yun? Ano ba ang na-feel niya? No? So how she must have met meeting her son as he carried the cross on Via Dolorosa, no? Masakit, no? Masakit 'yon. And then she sad to watch him being nailed on the cross. So isipin mo na lang, kung ikaw ang nanay o ikaw ang kamag-anak, no? Anong mararamdaman mo, no? That your son, no, is nailed on the cross, no, para ma-save niya yung mga tao, no, sa kasalanan, no? Ano ba ang mararamdaman mo bilang nanay, no? So once again, a sword pierces Mary's soul. We are reminded of the prophecy of Simeon as the presentation of the infant of Jesus in the temple. So the love of man of a Jesus are within John's gospel. There are 4 at the foot of the cross. Sino-sino ba yon? Mary, his mother. John, the disciple whom he loved. His mother is a sister of Mary and his wife of Clopas and the Mary Magdalene. He addresses his third word to his mother, Mary and John, that the only eyewitness to the gospel writers. So, Jesus again rises from the above of the occasion and as he cares for ones that love him. So, di ba? He rises, no? Kasi mahal tayo ng Panginoon. So, ano ba, 'di ba? Isipin mo na lang, no? Kaya napaka-importante itong 7 last words sa buhay ng Kristiyano o magiging Kristiyano pa or may mga stumble ground na Kristiyano. Ito yung pinaka-importante, no? Na dapat nating pagnilay-ngilayan, no? Pagnilay-ngilayan, hindi naman ibig sabihin you ignored it. Isipin mo lang. Yung Passion of the Cross, I think, 'di ba, movie, di ba, andyan yan, nakikita mo, di ba? Makikita mo kung ano din ang disuffer ng Panginoon, no, to save us. No, to save us. So, the good son that he is, yun ang pinakita, no? Jesus is concerned about looking after his mother. Yes, no, looking after his mother. Siyempre, na-nailed ka sa cross, no? Joseph was noticeably absent. No, Joseph was not present at a family occasion like the wedding feast of Cana, and had probably died before the public ministry of Jesus, or else he would have been the one who took good care of Mary following the passion of our Lord. In fact, this passage indicates that Jesus was the only child of Mary because he did it in have a natural brothers and sisters. They have been provided for her, but Jesus looks to John and care for her. So ano bang pinaparating dito, no? Yung pagmamahal ng nanay sa anak at sa anak sa nanay, no? Yun yung pinaparating dito. So bilang Kristiyano, no? We can love one another, no, as family, no? Pero may mga pinapagdaan ng trials. So wag natin kalimutan, no? Yung essence nitong 7 last word, no, that Christ died on the cross to save us by His grace. No, so wag nating tingnan yung mali ng ibang tao, wag natin i-persecute yung mali ng ibang tao. Kasi yung tao kasi, he's saved by grace. So kung ano man yung pinapagdaanan mo bilang Kristiyano, no? Bilang Kristiyano, lakaran mo yung salvation. Wag mo tingnan yung mali ng ibang tao. Kasi tong 7 last word, wala tong pagpapako ng Panginoon sa cross kung hindi tayo makasalanan. He saved us. Walang pinipili ang Panginoon. Hindi niya sinabing, I save you, ito lang na tao. I save you, ito lang na grupo. I save you, no? He saved.
the humanity sa kasalanang ginawa natin, no? So, yun doon mo makikita the selfless love ng Panginoon sa atin. So, pangalagaan natin yun. Kasi yun na, di ba sabi ng Panginoon, forgive. You ask forgiveness. Yun na yung pinaka-importante when we ask the forgiveness. Because kung nag-ask tayo ng forgiveness, it's our relationship to the Lord. Hindi mo malalaman ng kapitbahay mo yon, hindi malalaman ng asawa mo yon. It's you and Him, no? When you ask the forgiveness. Yun lang po. Amen. Glory to God. Amen. So dadako tayo sa pang-apat na sinabi, no? O huling pang-apat na sinabi ng ating Diyos, no, bago siya nalagutan ng kanyang buhay. Amen. So mababasa po natin ito sa Book of Matthew, chapter 27, verse 46, and Mark, chapter 15, verse 34. So iisa lang po yung sinabi diyan, iisa lang po yung sinabi. Amen. At sinabi, amen. And about the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That it say in English, no? My God, why hast thou forsaken me? Amen. So yung ibig sabihin ng Eli, Eli, lama sabachthani, no? Aramaic word po yan, o Aramaic language. Amen. Take note po natin doon. Amen. So, my God, why hast thou forsaken me? Amen. Jesus said. So, sa makatuwid, no, sinabi ng Diyos sa atin yan na, Diyos ko, bakit mo ko binabayaan? So, aral po ito sa cross ng Kalbaryo na maging ating Panginoong Hesus, amen, ay naghahanap din siya o nangangailangan ng masusumpungan. Kasi this time, no, dahil pinako na siya ay talagang nandyan lang sa kanyang weakness. Amen? Nangangailangan na po ang ating Diyos. Nangangailangan siya sa ating Diyos Ama, sa kanyang Ama. So, kapatid, maging tayo, no? Kung ma-realize natin na ating Diyos, hindi pa po Diyos, ating Panginoong Jesucristo dito, bagkus nangangailangan din siya sa ating Diyos Ama. So tayo, kapatid, amen, i-acknowledge po natin ang ating Diyos Ama. Kasi bakit? Hindi natin alam in a time in our life na weak na tayo or nasa downfall na tayo. Kailangan pa rin natin ating Diyos. Amen? Kailangan natin na para isang may example ko ngayon sa mga gadget natin kasi we are a new generation. Amen? Pag nalobat ang ating mga phone, laptop, o anong mga gadget natin na ginagamit, di ba sina-charge natin? Hinahanap natin yung source para ma-recharge yung gadget natin. Ganon din yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi nanghihina na siya. Amen? So tinatawag niya ang kanyang man of yung nagkanulo sa kanya, which is our Father God. His Father. Amen. So, He made this para pagdusahan niya, no, ang ating mga kasalanan. Kasi wala pong tao o wala po sa atin yung matuwid. Diba? Sabi nga kanina, walang matuwid. Bagkus, ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Sinabi nga sa book of 2 Corinthians chapter 5 verse 21, For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Ginawa niya ito para, no, itinuring na sa pamagitan niya ay may turing tayong matuwid sa mata ng Diyos. Amen. Kasi kung tayo lang yung gagawa, yung nakikita natin na marami pa rin mga tao nagpapako sa kanilang sarili, kapatid, hindi na po yun ang kasagutan. Sinagot na po ng ating Panginoon Jesucristo, kaya wag na po natin gagawin yun. Bagkus, magninay-nilay na po tayo. Amen?
Kailan may hindi nagkasala ang ating Panginoong Jesucristo, bagkus, no? Alang-alang sa ating mga kasalanan, no? Sa pamagitan niya, tayo po ay nabago, na-forgive, naging matuwid. Not forsaken to His Father upang hindi rin tayo iwan ng ating Diyos o ating Panginoong Jesucristo. Mahirap din naman, kapatid. Amen? Yung sabi nga ni Ate May, di ba? Hindi lang ikaw ang pinorgive o hindi ikaw lamang yung niredeem. Tayong lahat. Amen? So, it also cannot decide not two, but only one. Only Jesus Christ. Kaya huwag na po natin gawin na magpapako pa tayo sa krus. Ang ating gawin na lamang ay, we need to dwell in our Lord Jesus Christ. Our Lord, Abba Father. Our Lord, Holy Spirit. Kasi yun yung mga tulay upang ikaw ay, ma-claim yung promise. Kagaya na lamang ng sinabi natin, Pastor, di ba, kanina. Inaalala niya yung kanyang salvation. Kaya sinabi niya, wag mo, o Diyos ko, wag mo kong kalimutan. Di ba? Ganun po yun. Amen? And pinili tayo upang kailanman hindi tayo iiwan. Kaya, kapatid, piliin din natin ating Panginoon. Amen? Hindi porket mahal na araw, amen, undas, Holy Week, ay ganito yung gawin natin, bakasyon, day off, o anong mga pinagluluto, celebrate. Kapatid, unahin natin kung ano yung ginawa ng Diyos para sa atin. Kasalanan natin yun, hindi niya kasalanan. Dapat ikaw yung napakaw doon. Pero, Jesus Christ did. Amen? So, manalangin ka, nothing impossible with God. Sa mga pagkakasala natin. Amen? Kasi, kung tayo napako doon, ewan ko na lang, kung baka siguro sa kalagitnaan pa lang, wala na. Wala ka ng buhay, kapatid. Kasi bakit? Sa buhay, in realidad, kahit nga, kagat na ng langgam, di ba? Hindi ka na makatiis. Ang dami mo nang sinasabi, but Christ, walang pag-aatubili, nagpasalamat pa siya. Na nakita niya yung cross. Kaya tayo din mga Kristiyano, daladalahin natin ang ating sariling cross. Kasi that is the way that, na makuha natin yung pinangako ng ating Panginoon. Amen? So, magninilay tayo. Amen? At hanapin natin kung ano yung magpapaliwanag, nisisilbing liwanag at asin sa buhay natin. Amen? So, God bless po. Yes, amen. Hallelujah. Kaya nagbabalik na naman si Pastor Rimel. Kaya nga tayo na tayo ay ihayag natin yung 7 na salita, ang huling salita ng ating Panginoon. Nandito na po tayo sa ipanglima. The 5 words, the last words of Jesus Christ on the cross. Kaya mga kapatid, natalakay na natin kanina yung pang-una, pangalawa, pangatlo, pang-apat. Patungo na tayo sa ating panglimang huling salita ng ating Panginoon. Sabi dyan sa John chapter 19 verse 28 says, I am thirsty. This is the words na sinabi ng ating Panginoon na uuhaw ako. This title of these words, the words of suffering. Ito po yung salita na nagsasuffer ang ating Panginoon. Na alam natin, I know, na kailangan ng ating Panginoon, kung sa atin, sa ating sarili, kung tayo ay nauuhaw, anong kailangan natin? Malamig na tubig. Amen?
But Jesus says in John chapter 19, verse 20, later knowing that everything had known been finished, and so the scripture will be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. Why did Jesus say, I thirsty? No? Bakit sinabi ni Jesus na nauuhaw ako? These are a few reasons why Jesus said this word. First, Jesus said, I thirst. Because he was literally and legitimately thirst. Jesus has been tortured, no, and was under the hot sun. The Son of God is not only 100% God, but also 100% man. Ay alam natin, I know this is a fully God, it's fully man. No? Na alam natin na siya ay isang Diyos at alam din natin na siya ay tao. Amen? Sabi pa niya, He experienced things like hunger and thirst no differently than the rest of us. Na alam natin, sa bawat isa sa atin, siya mismo din, nangangailangan din. Na siya ay nagutom at nauuhaw, kagaya din sa atin. No? Mga kapatid, na alam natin is a fully human ang ating Panginoong Jesucristo. It's actually safe to say that Jesus knew thirst in a way that we will never know thirst. No? Na alam natin mga kapatid, tayo nga mismo, kunting pagod lang, nauuhaw na tayo. Paano na lang ating Panginoong Jesucristo? No? In the second said, I thirst because he was intentionally fulfilling the scripture, which is why John say, Jesus said to fulfill the scripture. I thirst. Na alam natin na napulfill na ng ating Panginoon kung ano yung ginagawa niya. Then sabi, in this word, connect back to Psalms chapter 69, verse 21, For my thirst, they gave me sour of wine to drink, and offer another scripture evidence that Jesus of Nazareth is the promised Messiah. Amen? Kailangan po natin mga kapatid, no? Bakit ba na sinabi ng Panginoon, I am thirsty? Two things to Jesus Christ thirsty. Amen? Dapat natin maintindihan kung bakit nauuhaw ang ating Panginoon. Number one, physical thirst. Yung physical thirst niya, yung katawang tao niya, ay nauuhaw din. Amen? In Jesus, there was, first of all, physical need. His body was dry out. Amen? Na alam natin, nung una pa lang, kung paano siya patungo sa cross ng Kalbaryo, nandun na dry out na ang ating Panginoon. Wala na siyang hindi na siya nakatikim ng tubig, no? Jesus had nothing to drink since Thursday night, the Last Supper. Yun nga mga kapatid. Nakita nga natin nung kanina, no? 40 days and 40 nights, Jesus no eat at not drink. But today, na siya ay nandun na sa cross ng Kalbaryo, Thursday night, Last Supper, hindi na siya uminom ng tubig. Amen? The Gospel of John mentioned thirst or the need for a drink number of times. You may recall that Jesus' first miracle, ano yung first miracle of Jesus? Was turning water into wine at the wedding in Cana of Galilee. Amen? Yun po mga kapit, the first miracle of Jesus when the host ran out and wine to serve his guests. Amen? Nung nakita natin, mga kapatid, nung wala na tayong pang-inom sa mga bisita. Pero ating Panginoon, no? Nandun, binigay niya yung pangangailangan. Amen? That's in John chapter 2, then the John chapter 4, Jesus was thirsty and asked
the Samaritan woman na alam natin, no? To give him a drink for the well. No? And now, here in John chapter 19, verse 28, we see Jesus on the cross needing on the drink. No? Na alam natin mga kapatid, no? Na kailangan din ng ating Panginoon ng kanyang physical tears. No? Bakit siya nauuhaw? Kasi nga mga kapatid, no? He is dry out. Amen? And number two things Jesus Christ thirsty, and number 2, spiritual thirst. Dito po mga kapatid. Balikan natin si John chapter 4 verse 13 to 15. Dito po yung Samaritan woman, no? Jesus, no, na nandoon na lumalakbay na ang ating Panginoon, nakita niya itong Samaritan woman, no? Dito po, no, nag-alok yung Samaritan woman sa ating Panginoon ng tubig, no? Sabi niya ito, pero ang Panginoon na nagsabi sa kanya, no? Jesus answered, everyone who drinks this water will be thirsty again. Kung ito man, yung tubig, kung ikaw ay nauuhaw, ay maging mauhaw ka pa rin ulit. Yung sinabi ng ating Panginoon Amen? Ang sabi niya sa 14, but whoever drinks the water I give them will never thirst. Ano ang pinapahayag sa atin ng Panginoon? Yung buhay niya, kung tayo ay nauuhaw sa spiritual, sa bawat isa sa atin, kailangan natin ang Panginoong Hesukristo. Amen? Para hindi tayo mauhaw sa bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, no, merong mga Kristiyano na spiritual dryness. Amen? Kaya pinipahiwatig sa atin ng Panginoon, kung ipananahan natin siya sa buhay natin, hindi na tayo mauuhaw spiritually. Then sabi pa dito, no, the water I gave them will become them spring of water, welling up to eternal life. Grabe ng Panginoon, no? Then the woman said to him, Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water. Sabi ng babae, no, bigyan mo ako ng tubig na meron ka para hindi na ako mauhaw at hindi na ako pabalik-balik dito na tumitingin sa tubig na itong balon na ito. Amen? Kaya nakita niya ng babae na kailangan pala natin si Jesus Christ sa buhay natin. Amen? Hallelujah! Kailangan natin, no, bilang isang spiritual thirst, no, becoming spiritual thirst is when we have longing for the Holy Spirit to work in our spirit. Kailangan po natin yung spiritual thirst natin. Amen? Kaya mga kapatid, pinapaalala natin sa atin ng Panginoon, in physical thirst, kailangan natin ng tubig. In spiritual thirst, kailangan natin ng Panginoong Hesukristo sa buhay natin. Para hindi tayo maging spiritual dryness, no? Kasi nga mga kapatid, kung lagi tayo, no, yung pagsisimba natin, patay sindi, yung devotion natin, yung sa tingin natin, ay nakaisip na ako, nababasa ko na, no? Occasionally, yung ating, yung occasionally lang natin, yung pagsisimba, yung pag-devotion natin, pag-prayer natin, pag-Bible study natin. Amen. Kaya nga, mawawalan tayo yung spiritual dryness. Amen. Kaya dapat natin, araw-araw natin, inumin yung salita ng Panginoon para hindi na tayo maging spiritual thirst. No? Ipanahan natin sa buhay natin na meron tayong Kristo na mapupuno sa ating kauhawan. Amen? Hallelujah. In the conclusion, kaya nga sabi ng promise ng ating Panginoon, no, sa Matthew chapter 5 verse 6, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Amen? Kaya nga, mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, no, we are thirsty, but huwag natin kalimutan na maging thirsty ang yung spiritual natin. Dapat punuin natin kasi bubusugin tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. And thank you and God bless everyone.
Glory to God. Amen. So, malapit na tayong matapos, mga kapatid ko kay Kristo. Amen. So, yun yung panglima. At ngayon, yung pang-anim. Ito yung nakaganda. Kasi, kung Kristiyano ka, dito, marami ng palakpak. Amen. Palakpak muna tayo. Amen. Palakpakan natin ating Diyos ng buhay. Bakit? Kasi, ano ba yung sabi niya sa pang-anim? At sinabi niya, no? At sinabi niya in the book of John, chapter 19, verse 30. Sinabi niya, nang matanggap nga ni Jesus ang suka at sinabi niya, naganap na at inihukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Amen? So sinabi na nito, naganap na. What we call, it is finished. It is finished. Naganap na. Amen? So kaya pinapalakpakan natin yung una kanina, no? Ating Panginoon Jesucristo. Kasi bakit? Natagumpayan niya yung mission na ibinigay sa kanya ng kanyang Diyos Ama. So it is finished. In a Greek word, take note nyo to, in a Greek word, tetelestai. Amen? Tetelestai. Kaya kung meron kayong nababasa na tetelestai, it means it is finished. Naganap na. Fully accomplished sa kanyang mission. So, nang sabihin ni Jesus na natapos na ito, tiyak, no? Nagpapahayag siya ng kaluwagan, no? Na natapos na ang kanyang pagdurusa. Oo, at kanyang mission ng kanyang Ama. So, pag ikaw ba, no? Na ay na yung tipong natagumpayan mo na yung pagdurusa mo sa anumang bagay, work, career, di ba? Or yung mga pag-aaral mo, nakagraduate ka na, di ba? Baluwag sa kalooban mo. Kasi alam mong natagumpayan mo na at naganap mo na, di ba? So, isa ito sa mga feeling, no? So, may tatlong dito, may tatlo yung feeling na natagumpayan o naganap na na ating Panginoong Jesucristo. Unang-una, it is accomplished to the Father and to our salvation. Kasi nga, inaccomplish niya. Kasi pinagkanulo siya ng kanyang Ama dahil meron siyang misyon sa mundong ito. Akalain mo, mula't bata hanggang nagsimula siya sa kanyang misyon, sa kanyang ministry in the age of 30, nung nagbaptize siya ni John the Baptist. Hanggang sa namatay siya, no, in the age of 33. Take note niyo yan, 33. 3 years siya sa kanyang ministry. Patuloy po yun. Continue. Amen? So, ang lahat ng ito ay kaganapan upang, upang kanya pong mapakita na, Ama, accomplish na po yung pinagmimisyon nyo sa akin. So, it's a simple word, but, kapatid, pag yung sa sarili mo nga ay talagang maluwag na, how much more yung nagbigay ng mission sa iyo? Amen? Hindi mo pinahiya ang ating Amang Diyos. Bagkus, pinakita mo pa yung pagkakasala na iba ay binigyan mo ng salvation. Amen? Sinabi ng Revelation chapter 13 verse 8, at ang lahat ng nangaganahan sa lupa ay nagsisamba sa Kanya, na ang Kaniyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng Kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanlibutan. So, sa makatuwid, kapatid, kahit namatay ang ating Panginoon sa araw na yon, way back 2,000 years ago, yun yung time na sinasamba na siya. Sinasamba as our Lord and Savior. Amen. Hindi pa nga binigay sa Kanya. Hindi pa yung, tawag ito, yung alam naman natin sa Book of Matthew na siya ay nakatanggap na sa kapangyarihan ng ating Diyos Ama. Bagkus dito, no, in advance na nasasambahin na siya at siya na ang may hawak ng aklat ng buhay. Doon nakasaad lahat mga pangalan kung sino yung mga taong
mag-aangkin ng eternal life. Kapatid, ngayon pa lamang sinasabi ko na sa iyo, sambahin mo na si Kristo. Kasi bakit? Pag wala dun, pag hindi niya naisulat yung pangalan mo, kapatid, alam mo na kung saan ka pupunta. Kasi sinasabi nga, hindi end yung pagkamatay mo dito sa mundo. Meron pang second life. At it's your choice, kapatid. Kaya kung meron pang pagkakataon, this is the time that we need Jesus. Paalalahanan natin na dapat patuloy tayo na magsamba sa Kanya at parangalan siya. Kasi bakit? Siya yung may hawak ng aklat ng buhay. Amen? And also, to our slave in sin, that's why He sacrificed. Kapatid, alipin ka ng kasalanan sa mundong ito. Kaya nandyan ang ating Panginoong Jesucristo. Dwell to Him. Make a relationship to Him. Amen? Para hindi tayo maging alipin ng kasalanan. At hindi tayo mapariwara sa ating buhay. It is finished on that day, truly, finally done. Wala na po yun, kapatid. Kinuha na po, inako na po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mag-celebrate po tayo. Hallelujah. Kaya yung ibang tao, amen, hindi man nag-celebrate to beach, hindi man nag-celebrate sa mga kainan, amen, but i-celebrate that I am forgiven. Kaya pala merong TGIF. Thank God it's Friday. No? It's a main kahulugan talaga. It's thanks God, I'm forgiven. Because it's already finished. Amen? It's already finished in the mission that Jesus Christ gave us. Mission, our salvation from sin. Amen? Yun yung sinabi ko kanina, no? Hindi dapat si Jesus ang napako. Dapat ikaw yun eh. But Jesus Christ did to prove, no? Ito yung pangalawa, to prove that Jesus Christ, the God of love. Dahil sa kanyang pagmamahal. Because of His love and grace to us, that's why He had accomplished His mission to His Father's will. Dahil sa pagmamahal niya, no? Kanya pong naituwid. Kanya pong natapos yung mission na to. Maging sa atin, di ba? Way back nung mga binata. Amen? Kung hindi dahil sa pagmamahal sa babaeng yan o sa taong yan, hindi mo maabot, di ba? Hindi mo ma-accomplish, hindi mo marinig yung salitang oo sa babaeng iyong iniirog. Amen? So, finally done. Dapat ipadama natin, no? Sabi ng Book of Romans, chapter 5, verse 8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa. Dapat, no? Sabihin natin na tayo makasalanan, dun pa lamang nagsisimula na tayo na mag-build up na may Kristo tayo sa ating puso. Amen? And pangatlo, to cast out works of evil. Kasi isa to sa mga mission niya na mag-cast out ng evil bago siya pinako sa cross. Kasi hindi rin ma-fulfill yung mission. Kasi hindi lamang niya paghahayag ng salita ng ating Panginoon, kundi yung pag-cast out din ng devil. We have now the authority to cast out evil. Kasi itinuro sa atin nating Panginoong Jesucristo yon. Amen. By His word, by His name, Jesus Christ. Kagaya na lamang, no? Kanina sa Book of Matthew na sinabi nating Pastor Rich, sa Book of Matthew chapter 4, no? Na maging ating Panginoon, tinempa rin siya sa huli niyang hininga. Amen? Kaya tayo, kapatid, gumawa tayo ng ngaayon sa utos nating Panginoon.
Amen? Bigyan natin ng karangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi binigyan niya tayo ng authority to His children. Amen? Dapat ilako natin yung pananampalataya na itinuro sa ating Diyos kasi isa yun sa nagpapatibay para ma-fulfill mo yung mission mo din. Hindi porket nakikinig ka dyan, umuupo ka dyan, wala ka ng mission, wala ka ng purpose. Kapatid, meron po. At hindi lamang doon hahantong. Amen? So, dapat sabihin natin, no? I have Christ. He overcome the world. It's already finished. Ano ka ngayon, Satanas? Di ba? So, dapat bigyan natin ng pruweba yung mga tao na hindi naniniwala. Na hindi naniniwala na hindi nila ma-fulfill yun. Sabihin mo, mayroong Kristo. No? Mayroong Kristo na makapag-fulfill at ito yung gawin mo. Amen? So, kaya hanapin at mahalin natin si Kristo. Live Jesus day by day. Kasi hindi sa lahat ng oras. No? Every seconds nga, pumapana ang ating kalaban. Kaya, bigyan natin, no, bigyan natin ng try ating sarili. Kasi kung walang Kristo sa buhay mo, itry mo na ilagay si Kristo sa puso mo. Amen? Para ma-fulfill mo din yung mga desirement sa buhay mo, sa puso mo, kung ano man yan. Amen? Kasi malapit lang ang Diyos, kapatid, hindi siya malayo. Tawagin mo lang siya at bibigyan ka ng mga hindi mo nalalaman. Amen? So, to God be the glory, kapatid. Parangalan natin ating Diyos. It's already finished. Amen? Praise God. Are we still there? Amen. Praise God. At eto mga kapatid, nasa panghuli na tayo. Finally, Jesus' final word on the cross. Ang sinasabi dito, number 7, Father, into your hands I commit my spirit. Makikita natin yan sa Luke chapter 23 verse 46. Makikita natin that Luke describes here Jesus entrusting himself back to the Father. Amen. Kasi kanina, ang sabi ni Kuya Jeff, it is finished. Tapos na. Naganap na. Kaya sabi niya, Father, into your hands I commit my spirit. Ang tanong ko sa inyo ngayon, sino ba dito sa atin ang handang mamatay para kay Kristo. Ayan, para kay Kristo. Kasi mamaya, konting persecution lang, iiyak na yan, uuwi na yung luhaan. Amen. Masasabi maya, or baka masabi mo, Father, into your hands I commit my spirit. Kahit na grabe ang persecution ni Jesus Christ, He did not give up. Amen. But, makikita natin ang confidence na nandyan, na the Father who sent Him will receive Him back. Kasi natapos niya na yung kanyang mission sa buhay. So I hope that we, like Jesus, will be able also to let go of this life with a calm assurance that we are going to join the Father and the Son in the heavenly realms. Amen? Maliit lang naman, madali lamang, hindi na natin pahirapan. Sabihin nyo, ano na naman kayo to? Baka mahaba na naman to. Madali lang. Na habang may lakas ka pa, meron ka pang, anong tawag nito? Meron ka pang boses o meron pa ka pang finances. Kung ano mang kaya mong ialay sa ating Panginoon, wag mo nang sabihin na sa sunod na. Baka meron pang chance sa sunod. Baka huli na ang lahat. Baka mamaya, pagtulog mo, hindi mo na malayan, hindi ka na pala nagising.
Yun ang mahirap, paano mo pa sabihin na, Father, into your hands I commit my spirit. Dapat Boy Scout ka kapatid, laging handa. Amen, laging handa kung ano man ang pinapagawa, kung ano man ang misyon ng Ama sa ating mga buhay. Amen, na hindi na natin kailangang maghintay pa. Na hindi natin kailangan maghintay na during our deathbed na when we say those words na let us pray, those words whenever we are troubled, amen, na dapat handa ka. Meron kang pinagdadaanan, Father, I commit my spirit. Whenever worry threatens you to consume us, na parang wala nang pag-asa, ang dami na talagang basher sa buhay, amen, Father, I commit my spirit. At sabihin mo, let us pray whenever we face problem na sa tingin natin wala nang solusyon. Father, I commit my spirit. Because when we place ourselves in God's hand, pag nilagay daw natin yung sarili natin sa kamay ng ating Panginoon Diyos, ano mangyayari? He will hold us. Hindi niya tayo pababayaan. He will comfort us. Amen. Strengthen us, lift us up, and He will give us life. Amen. Kaya kung marami mang persecution, kumukunti na naman ulit tayo, kapit lang. Sabihin mo sa sarili mo, Father, I commit my spirit. Amen. So, recap. Ayan, recap na tayo. Pero hindi ko na pahahabain. Baka sabihin nyo, mukhang 1 oras na naman to kasi kanina application na lang. Recap, application. Balikan natin. Amen. Yung 7 last words of Jesus Christ. Anong sinabi ni Coach Remel, ang kanyang binahagi kanina? Father, forgive them for they know not what they do. So dito mga kapatid, ang ating amang nasa langit, He offers forgiveness. Amen. Ito yung application natin. He offers forgiveness. Lalo na if you are an unbeliever or a backslider, kung dati mo na nakilala ang Panginoon tapos nawala ka, He still forgives you. Amen. Walang kondisyon na hindi ka tatanggapin ng ating Panginoon. Number 2, yung shinare ko kanina, ang sabi doon, truly I say to you, you will be with me in paradise. Ito yung promise ni Lord sa atin that if we accept Jesus Christ in our life, merong paraiso. Amen. Merong paraiso tayong mapupuntahan. At yung kay Ate May, sabi daw, woman, behold your son, behold your mother. We can see here that yung nawala na si Jesus Christ, hindi niya tayo pinabayaan. He sent the Holy Spirit, amen, to comfort us, to guide us as our advocate. Ngayon, na kahit nawala man siya, merong gagabay sa ating spiritual life. Nandyan yung ating mga pastors, mga deacons, mga elders na siyang gagabay sa inyo. At ang sabi rin ni Kuya Jeff, di ba doon sa number 4, my God, why have you forsaken me? Amen. Dapat, kung tinanggap mo ang ating Panginoon Diyos, you are ready to carry the cross. Amen. Hindi ibig sabihin na yung tinanggap mo ng ating Panginoong Hesukristo, ang buhay is a bed of roses. Meron tayong mga prosesong pinagdadaanan na ating tatawirin. Because there is no testimony without a test. Alalahanin natin yan. At anong sumunod doon? Sabi doon, sabi ni Coach Rimel sa number 5, I am thirsty. Dalawang uri ng thirst, yung physical thirst natin. Are we still thirsty of the Word of God? Baka nawala na yung uhaw mo kapatid sa pagpupuri sa ating Panginoon. Kaya maraming mga Kristiyano ang mga nabiburden sa ministry, sa trabaho sa iglesia, o kung ano mang ministry ang pinasok mo, nabiburden. Konting paawit lang, umiiyak. Konting luto lang kusina, yayamot. Ako na naman magluluto ngayon. Ako na naman maghuhugas ng pinggan. Nagyayamot. Amen. Dapat yung thirst mo to serve the Lord, you are still on fire. Amen. Kasi ang Panginoon, He is also thirsty for your presence.
Kaya kung nawala ka sa iglesia, ang ating Panginoon ay naiiyak din. Akala mo, ikaw lang ang nalulungkot dyan. Ang ating Ama ay nalulungkot din because He is also thirsty kung saan ka na ngayon. Amen! Hallelujah! At anong sumunod dyan? It is finished. Wala ka na ngayong pagsisisihan. Amen? Kung ginawa mo ang lahat para sa ating Panginoon, sabihin mo na lang sa iyong sarili, Lord, it is finished. Kung ano may persecution, frustrations in life ko, let your will be done on me. Ginawa ko ang lahat, Lord. Hindi ako nagpa-apekto sa mga buzzers ko, Lord God. It is finished. Have your way on me. Amen? Kaya wag mo sabihin na it is finished. Hindi na ako magsimba. Bahala na kayo doon. Ibang it is finished yata ang napuntahan mo, kapatid. Hindi yan. Ang it is finished dito, yung kung ano man ang mangyayari sa ating buhay, ipapasa Diyos natin yan. Kasi sabi nga doon sa panghuli, no? Ano sabi doon sa panghuli? Father, into your hands I commit my spirit. Let's commit everything to the Lord. Amen? Kasi kung sa tao ka kakapit, matatalisod ka. But i-commit your hands to the Lord, ay nako kapatid, gagabayan ka pa niya. He will lift you up. He will comfort you kung ano man yung pinagdadaanan mo sa buhay. Amen. So I hope that we receive the Word of God with an open heart today, and let's reflect. Kasi Holy Week nga ito eh. Let's reflect on the 7 last words of Christ for us. So why don't we all stand as we close muna in prayer dito sa word, pero mamaya babalik si Kuya Jeff, akala niya nakaligtas siya. Dito lamang to sa 7 last words ating mensahe. Hallelujah, Lord God. We thank you, Lord, sa mga ginamit mo ngayong umaga. Praise you, Lord God, dahil binigyan mo na man kami, Panginoon, ng isang pagkakataon na gamitin dito sa harap, Lord God. Thank you, Lord God, for the revelation na ibinigay mo sa bawat isa, Lord God, na nagpagamit, Panginoon Diyos. I hope, Father God, na Lord, sa mga nakikinig din online at sa mga nanonood online, hindi man namin sila kasama, Panginoon Diyos, nawa, Panginoon Diyos, ay nabuksan ang kanilang spiritual ears, O Lord God, upang tanggapin, Panginoon Diyos, ang iyong salita. Lalong-lalo na, Lord God, sa mga hindi pa nakatanggap sa iyo, Lord, na magkaroon sila, Lord, ng acceptance that Jesus Christ is the only Savior, the Redeemer of our life, O Lord God. Walang ibang makakaligtas sa amin mula sa mga kasalanan na ito, Lord God, ng sanlibutan ito, kundi ang pangalan lamang ni Jesus na iyong anak, na siyang pinadala upang tubusin kami sa mga kasalanan, O Lord God. Hallelujah. Kay Lord God, maraming salamat ulit, Lord, sa pagkakataon at sa mga biyaya, O Lord God, na iyong binigay na katalinuhan, kaalaman sa bawat isa sa amin, Panginoon. To you alone, Lord God, be the glory, the honor, and the praise. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen.